So contemporary worship music and styles is not simply about, as I have said, about learning the latest worship songs na alam po natin, mga kapatid. It is about understanding how contemporary music works, why it sounds the way it does, how it developed, how it communicates, and how we can use it effectively and faithfully in the worship of the church. Contemporary worship, mga kapatid, is more than a song. Okay? Ang contemporary worship, mga kapatid, is not, hindi lang siya iisang specific na genre. Ang musical, it is a musical environment that can draw from many contemporary styles, mga kapatid. Ano ba yung mga contemporary styles? Merong pop, merong rock, merong gospel, merong R&B, may acoustic, ano pa, may electronic, and then other modern musical influences. So the contemporary worship landscape continues to change. So what sounded contemporary 20 years ago may sound traditional today. So a worship arrangement, mga kapatid, that was considered innovated in one generation may eventually become part of the normal vocabulary of church music. So ibig sabihin, mga kapatid, ito pong pag-aaralan nating contemporary worship, nire-require tayo to understand both musical characteristics and cultural context. So that means, bilang mga church musicians, we need more than the ability to memorize chords. So ang big question dito, mga kapatid, is hindi ho yung how can we make our worship sound more modern? Okay? Ang better question po, mga kapatid, is papaano ba natin maiintindihan ang contemporary music para magamit natin ito wisely, skillfully, and faithfully in Christian music. Kasi kapag sinabi natin contemporary, mga kapatid, hindi siya automatically nang ibig sabihin mas better siya. Contemporary does not automatically mean better. Modern does not automatically mean meaningful. So yung complexity ng music, mga kapatid, hindi rin automatically na deeper yung worship. Kasi ang isang kanta, mga kapatid, maaring merong sophisticated na chords, but it can be difficult for a congregation to sing. Pwedeng na ang isang banda, mga kapatid, can sound excellent, but overwhelm the people, the congregation they are supposed to serve. Maaring ang production, mga kapatid, can be impressive, but it can distract the people from the message. And also, a song can be emotionally powerful, but it can be theologically weak. On the other hand, mga kapatid, a simple contemporary arrangement can be musically excellent, theologically rich, culturally appropriate, and highly accessible to the congregation. So yun po ang pinaka-importante dito sa course na ito, mga kapatid.
Ibig sabihin, ang standard natin is not simply modernity. Ang standard natin is faithfulness, musical excellence, meaningful communication, and congregational participation. Now, take a look at this, mga kapatid. Every generation has its own contemporary. Every generation has its own contemporary. So, ibig sabihin, yung contemporary ngayon, pwedeng in the future, mga kapatid, magiging traditional na lang. Say, for example, noong 1980s, mga kapatid, yung paggamit po ng drum machines, mga electric guitar, okay? Maaring yung tinatawag nating cutting edge o kaya naman contemporary. Pero noong 2000, ibang tunog naman yung naging contemporary, mga kapatid. Actually, nung 2000s, ang prominent is, if I'm not mistaken, pop rock worship, modern production, at bagong approach, mga kapatid, sa worship band. Ngayon, maaaring yung ang contemporary na mga kapatid, yung electronic production, di ba? Mga cinematic arrangements. Sino po dito, mga kapatid, ang pumunta dun sa concert ng Hillsong ba yon or Planet Shakers ba yon, if I'm not mistaken, ano? Ah, makikita natin may mga hip-hop influences na, digital productions. Mga kapatid, yan yung mga rampant ngayon. Pero pagdating ng ah, 2040, okay, yun pong generation ng kapag dumating na yung 2040, maaring tawagin nila yung contemporary ngayon na old school worship. So yung contemporary ngayon, in the future, magiging traditional na lang. So think of it this way, mga kapatid. Contemporary is not a destination. It is a moving timeline. So noon, mga kapatid, in the past, yun yung contemporary sa kanilang panahon. Sa presenting panahon natin ngayon, ito yung contemporary. In the future, meron din silang sariling musical language or musical expression at yun po, mga kapatid, yung contemporary for them. So ang isang musical style ay nagiging contemporary dahil ito yung musical language ng isang particular na panahon. So let me repeat that, mga kapatid, para mas maintindihan natin itong contemporary worship, okay? Music and style. Ang isang musical style ay nagiging contemporary dahil ito ang musical language ng isang particular na panahon. So say for example, yung electric guitar, mga kapatid. Nung unang panahon, no, yung electric guitar is new siya. Okay? Bago siya sa isang band. And then it became part of popular music. Then it became part of Christian music. And then eventually, nagiging normal na ito sa maraming worship settings. So ang tanong, mga kapatid, is how is the instrument being used within the musical language of the present generation? At diyan po, mga kapatid, nag-i-start yung real discussion. And here is the big idea for contemporary worship. Contemporary worship is not simply about using modern instruments. It's about communicating timeless biblical worship through the musical language of a particular time and culture. Kasi yung message, mga kapatid, na prino-proclaim natin is timeless. And that is the Word of God. That is the gospel. That is the truth. And that message
na we proclaim is timeless. But the musical expression can change. Amen po ba, mga kapatid? Because Christ does not change. Amen? Sino naniniwala dito mga kapatid that Jesus is the same yesterday, today, and forever? The gospel does not change. Biblical worship does not change in its essential meaning. Pero yung melodies, mga kapatid, nagbabago yan. Yung rhythm, nagbabago yan. Yung instruments yan, nagbabago yan. Production, nagbabago. Yung technology, maya't maya, meron pong mga bagong technology na umuusbong. Yung arrangement, nagbabago. Musical aesthetic, nagbabago. So therefore, mga kapatid, the theology may remain or should remain anchored while the musical expression may evolve. So ang task natin dito mga kapatid is to learn how to bring together biblical truth plus contemporary musical language plus musical excellence plus congregational participation. Ulitin ko po mga kapatid para alam natin, yun pong nilalakbay natin. Ano? Biblical truth, contemporary musical language, plus musical excellence, plus congregational participation. So ang tanong ngayon mga kapatid, bakit importante ang contemporary music in the church? Okay, sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Now, every generation of the church has expressed worship through the musical language available to its people. The church, mga kapatid, kumakanta ng psalms, hymns, spiritual songs, gospel songs, choruses, mga hymnal na accompanied by organs and pianos, and then contemporary songs accompanied by full worship bands and digital technology. Okay? Ang existence ng contemporary worship music, ito po yung question na nire-raise. How can the church use the musical language of its generation without allowing culture to control its theology? Okay? So that is one of the major questions we will wrestle, mga kapatid, within this course. We should neither assume old is always better, nor new is always better. Instead, we should learn to ask ourselves, mga kapatid, is this faithful? Is this effective? Okay? Tama po, mga kapatid. Methods change, but the message remains the same. Sabi po ni Rodel Magsino, is this appropriate? Is that excellent? Is that helpful for the worship of this particular congregation? So this gives church musicians, tayo, mga kapatid, an important responsibility. Kasi we are not merely consumers of contemporary worship music. We are interpreters, we are musicians, arrangers, leaders, and of course, especially we are servants. So kailangan nating maintindihan mga kapatid yung musical culture around us so that we can make wise decisions about what we bring into the worship life of the church. So always be reminded mga kapatid that worship does not mean trendy. Contemporary does not mean trendy. Kung ano yung trending, okay? One of the important distinction in this course, mga kapatid, is between contemporary and merely na trending lang na kanta. Because something can be trendy without being musically meaningful.
Ulitin ko po mga kapatid, maaari may mga kanta na trending siya without being musically meaningful. So a worship ministry or music ministry should not constantly chase whatever sound is currently popular. Ah, yan yung pakanta natin kasi yan yung popular ngayon, yan yung kinakanta ng church. Hindi yun yung, hindi dahil trending, yun na ipapakanta. Contemporary worship should not become what is popular right now. Instead, ang tatanungin dapat natin, how can we communicate timeless Christian truth through musical language that our congregation can understand and participate in? Sabi ko nga po, mga kapatid, ito yung susundan natin. Our task is to learn how to bring together biblical truth plus contemporary musical language plus musical excellence plus congregational participation. Okay? So number two, mga kapatid, contemporary worship requires musical literacy. If we are really serious about contemporary worship, kailangan maging better listeners tayo. We should be able to hear songs and dapat ma-identify natin kung anong klaseng musical style siya. Okay? Chord progression, ano pa ba? Mga dynamics, vocal arrangement, transitions, congregational accessibility, melodic structure, yung tempo. So, for example, mga kapatid, para mas maintindihan natin, kapag nakapakinig kayo ng worship song na talagang the worship song built from a quiet verse into a large chorus, wag lang sana nating sabihin, wow, ang ganda ng build up ng kanta. Okay? We should be able to ask, what musical decisions created that build up? Paano kaya nila ginawa yun? Yan. Kasi i-apply natin ito mga kapatid sa ating mga churches. Okay, so that is yung tinatawag nating musical analysis ba? Yan. And when we understand it, mga kapatid, we can make intentional decisions rather than uh, simply yung kinapi lang natin what we hear. So, ibig sabihin dito mga kapatid, kailangan naintindihan natin. Okay po? Matututo tayo ng musical analysis. And then, contemporary worship is also arrangement. Yan. Ang great worship po mga kapatid can still become a poor worship experience if it is poorly arranged. Now, kung meron man pong mga professional arranger dito ng kanila pong mga music, mga songs na kinakanta doon sa church, much better, mga kapatid, because contemporary worship is also arrangement. Okay? So, see for example, kung meron po kayong sa mga members po ninyo or part ng music team ninyo na guitarist, ang tanong ay, ano kayang part ng gitara yung kailangan niyang i-provide sa kanta? Is it the rhythm? Is it the texture? Yung bang, ano yung kailangang i-play ng keyboard? Okay? Should it provide piano foundation, additional harmonic color? Sa drummer naman, ano yung kailangan niyang ah, i-contribute na klase ng tunog? Ano yung energy na kailangan niyang i-express sa ikakaganda ng music? Kasi yun pong base mga kapatid is hindi lang basta
kung ano yung chords ng gitara, yun lang yung kanyang tinitipa. Okay? So, yun ang ibig ko sabihin ng arrangement, mga kapatid. Kailangan, alam natin, malalaman natin dito, it connects rhythm and harmony. Okay? Ano dapat yung contribution ng bawat tunog ng instrument sa isang kanta na pinapakanta natin sa loob ng church. So, dito mga kapatid, matututunan natin why contemporary worship musicians need to learn arrangement thinking. I hope mga kapatid, you're getting the point here. Number four is contemporary worship is also teamwork. Okay? A worship band is not a collection of individual musicians. Okay? Ang goal po dito mga kapatid is how can I show what I can play? Paano ba ako magiging anong tawag ba nito? Kunyari, pag bass guitar ka, ang goal mo hindi yung paano ko ba maipapakita na magaling ako mag-bass. Hindi yun yung goal mga kapatid. The better question is what does the song need from me? Bilang isang musician, yan, bilang isang instrumentalist, bilang isang vocal singer, what does the song need from me? Sometimes, mga kapatid, the most mature musician is the one who knows when not to play. Sometimes, excellence means playing a simple part perfectly. Simple part. Sometimes, yung keyboard, kailangan maging quiet siya. Sometimes, the drummer needs to create space. Sometimes, yung gitara, kailangan niyang mag-stop na mag-play. Sometimes, yung vocalist, kailangan niyang kumanta na hindi palaging malakas, hindi palaging pabuga, ano? Because contemporary worship depends heavily on space, on dynamics, texture, and musical collaboration. So contemporary worship is also teamwork. And then next, contemporary worship and technology. Kasi ang contemporary worship, mga kapatid, cannot be uh, separated from technology. Kung makikita natin dito ngayon mga kapatid, sa mga worship musicians, di ba? May mga digital mixers, mga ear monitors, may mga ganito na ba kayo sa mga churches nyo mga kapatid, mga synthesizers, mga sample pods, ano pa ba, live streaming, yan. Sino na po ang nagla-live streaming mga kapatid sa mga churches nila? Yung mga digital song charts, okay? Backing tracks, multi-tracks, yon. Technology can significantly improve worship ministry. But sa subject na to, mga kapatid, we will be emphasizing that technology is just a tool. It should never become the center. Amen po, mga kapatid. So ang question dito is, how can technology serve worship rather than control worship? Yan. So may balancing po dapat, mga kapatid, ano? How can technology serve worship rather than control worship? So ang goal natin is hindi gamitin ang technology dahil available ito o kaya naman dahil ginagamit na rin ng ibang mga churches. Hindi. The goal is to use it appropriately, intentionally, and skillfully. Number 6 is contemporary worship and the congregation. One of the most important, mga kapatid, ideas sa course na to, a worship band
does not exist merely to sound good. It exists to serve congregational worship. Okay po? So, ibig sabihin, mga kapatid, kailangan i-consider natin yung kaya bang kantahin ng congregation ito, yung melody niya, naintindihan ba nila yung lyrics, okay? Appropriate ba yung key sa congregation, 'di ba? Baka mamaya sa worship si music leader or si song leader abot niya pero mataas, 'di ba? Mataas yung key niya tapos yung mga congregation lumalaki na yung ang tawag nito yung ugat sa mga leeg nila kasi hindi nila kaya hindi nila kayang abutin mga kapatid, no? Akala natin na-slain na sila dahil natumba. Yung pala, nahirapan palang abutin yung key kasi mataas yung key nung tawag nito nung song leader. So titignan din natin dito mga kapatid, okay? Kung ako ba, yung tempo ba ay manageable, okay? Is the arrangement too complicated? So mabibigyang linaw ito mga kapatid, no? Ah, the congregation, mga kapatid, should not feel, itong importante dito, na hindi nila ma-feel na audience sila na nanonood ng concert. Yan, kailangan nating malinawan dyan mga kapatid. Kasi baka mamaya, contemporary, tawag nito, worship can easily become performance-oriented when the musicians, nakakalimutan nila yung role nila. So they should be participants in worship. So that's number 6. Number 7 is contemporary worship and theology. So always remember, music communicates, lyrics communicates, harmony communicates, dynamics communicate, even arrangement choices can communicate. That is why contemporary worship musicians need theological awareness. Okay? We should be able to ask, ano ba yung tinuturo ng kantang to? Ano ba ang sinasabi niya patungkol ano ang message niya patungkol sa Christian life? Kasi baka mamaya ah, always remember that a beautiful melody cannot compensate for a confusing theology. That is why itong course na to, mga kapatid, brings theology and musicianship together. So again, we will be clarifying these 7 points here. Contemporary does not mean trendy, right? Contemporary worship requires musical literacy. Contemporary worship is also arrangement. Contemporary worship is also teamwork. Contemporary worship and technology. We will be also emphasizing contemporary worship and the congregation and also contemporary worship and theology. Now, this is the course or this is the journey of this course, mga kapatid. We have 5 part. Okay, this is the course framework. First, mga kapatid, is we will be talking about the theology of worship. So, we will be touching what is worship. Okay? Kasi before na humawak yung believer ng instrument,
kailangan ma-establish muna yung biblical foundation of worship. So, i-examine natin yung centrality ng Diyos, ni Christ at ng Holy Spirit, and the church in Christian worship, mga kapatid. Kasi nga po, contemporary music must never become more important than the God we are worshiping. Amen po ba, mga kapatid? Number two is history and development. Okay? Now, ang big idea sa main point number one is before we learn how to lead worship, we must understand what worship is. Main point number two, yung history and development naman. Where did contemporary worship come from? Okay? We will be tracing here the musical, yung theological, yung na nag-shape sa contemporary worship sound we have today. Okay po? So the big idea here is contemporary worship music did not appear suddenly. It developed through different musical, theological, cultural, and ecclesial movements. Number three, mga kapatid, yan. Punta tayo sa styles, language, and musical elements. So what makes contemporary worship contemporary? So we will examine here how contemporary worship interacts with musical styles. Ano ba yung mga musical styles? Mga pop, rock, gospel, R&B, acoustic, o kaya naman folk, electronic, okay, genre blending. But we will not simply label style. So we will be learning here to identify their musical characteristics. So pag napakinggan mo yon, alam mo na kung anong musical style. And then pag nalaman mo na maganda yung musical style, yan, ang susunod na kailangan mong ma-identify, kaya bang kantahin ito ng congregation? Ano yung adjustment na pwede nating ma-apply? Yan. So, kailangan sensitive tayo sa part na yon, mga kapatid. Ano? Sabi nga ako kanina, hindi basta na, alam mo yon, trending lang yung kanta, ipapakanta mo na. Tanungin mo muna, kaya bang kantahin ito ng congregation? Okay, o kung gusto mo talagang ipakanta, anong klaseng adjustment yung kailangan mong gawin? Number four, mga kapatid, the big idea ng main point number three, contemporary worship is not one musical genre. Kasi napaka-broad nito, mga kapatid, of musical styles na ginagamit to express Christian worship. Ano? Number four is worship music practicum. So how do we actually do it? Okay po. So we will be applying what we learned through performance, ayan, arranging. Siguro dito na part, tutulungan ho tayo ni Pastor Jerome, mga kapatid, no? Kung paano ba mag-arrange ng song, okay, sa banda, rehearsals, ensemble, playing, vocal work, transitions, dynamics, technology, and worship band collaboration. So napakalawak po nitong subject natin, mga kapatid. And kailangan kayo mga estudyante will be challenged to think practically. Paano pa kailangan or paano dapat natin i-arrange tong kanta na to? What should each instrument contribute? How can we create dynamics? How can we transition between songs? How can we rehearse uh, efficiently? Ayan. And then how can we communicate non-verbally as a band? How can we uh, use technology without becoming dependent on it? So dito na part, mga kapatid, is where we move from knowing about contemporary worship to actually doing contemporary worship music well. So ang big idea dito,
Good worship ministry requires both spiritual preparation and musical excellence. And then the number five, mga kapatid, which will be the last main point or topic of this course, the worship leadership and ministry. Actually, we have separate subject for this, mga kapatid, but for the sake, kasi completion nito, mga kapatid, from main point to 1 to main point 5, this is the complete, okay, course framework na dapat talaga nating matutunan when it comes to contemporary worship music and style. And we will be touching worship leadership and ministry. So how do we use our musicianship to serve Christ? Kasi ang goal natin ay hindi lang para maging sound good. The goal is to serve the song, to serve the congregation, to serve the church, and ultimately to serve God. So, i-explore natin mga kapatid ang leadership, communication, rehearsal culture, servant leadership, stage presence, okay, musical direction, and responsibility of worship musicians. So, what this course can do for you. Okay, so by the end, ulitin ko po mga kapatid, by the end of this course, gusto ko po mga kapatid na marinig ninyo yung isang contemporary worship song at masasabi nyo na, naiintindihan ko kung bakit ganito yung tunog ng kantang to. Yan. So gusto ko rin po mga kapatid na makuha nyo yung kunin nyo, I mean, gamitin nyo yung instrument nyo and then masasabi nyo na alam ko kung ano dapat yung mai-contribute ng instrument na hawak ko sa arrangement ng kanta. And then, ah gusto ko rin po mga kapatid na marinig ang inyong worship band or ma-recognize ninyo na yung groove, alam niyo yun, na ginagawa ng rhythm section, dito nagbi-build up yung dynamics, and then yung arrangement na ito ay naghahanda sa congregation para sa susunod na section. Yung bang you are sensitive na pagdating sa flow, hindi lang basta pinakanta mo. So, hindi lang siya basta maganda pakinggan, kundi nakakatulong ba itong song na to, nakakatulong ba ito sa congregation, appropriate ba ito sa worship context, ayan. And then, alam niyo yun, after this subject, kapag makakapakinig kayo ng iba't ibang worship styles, masasabi niyo na I can identify the musical language na ginamit, naiintindihan ko yung characteristics nito, kaya kong i-evaluate kahit papaano kung appropriate bang style na to para sa particular worship na context. And then, ang goal rin mga kapatid is matutunan yung mag-lead yan ng rehearsal and then masasabi nyo na, okay, everyone understands their role. Clear yung arrangement, prepare yung transition, at lahat talaga kayo na part or members ng music team is working, doing their best toward one musical goal. At masasabi natin na hindi lang ako tumutugtog ng contemporary worship music. Naiintindihan ko to, kaya ko tong i-create, kaya ko tong i-lead at higit sa lahat, alam ko kung bakit ito ginagamit. So that is the goal of this course, mga kapatid. Hindi lang para mag-play ng contemporary worship music, but to understand it, to create it, arrange it, lead it, and use it with purpose. So, ang dinedevelop po natin dito mga kapatid, dito sa subject na contemporary worship music and style, first is
Of course, the theological growth. Hindi ho nawawala yan, mga kapatid. Number two, musical growth. Number three, critical growth. Number four, practical growth. And then, ministry growth. So, ang transformation na ina-expect dito, mga kapatid, is from playing to understanding. Okay po? From copying to creating. From performing to serving. From following trends to making wise choices. From musical skill to musical stewardship. So this is the subject, contemporary worship music and styles. So I hope, mga kapatid, naintindihan po natin kung ano po ang matututunan natin sa buong pag-aaral natin sa subject na ito. Now, worship, contemporary worship music and styles. So again po, mga kapatid, ano yung apat? Ano? Our task is to learn how to bring together biblical truth, contemporary musical language, musical excellence, and then congregational participation. Ayan. So to those who are not yet officially enrolled, mga kapatid, sa subject na ito, mag-enroll na po kayo, mga kapatid, para masubaybayan po ninyo ang subject natin at mas music and style. Ayan, so maraming salamat po, mga kapatid, sa pakikinig. Ayan, may mga questions po ba kayo, mga kapatid, patungkol po sa ating course or subject? Ayan, tutulungan po tayo, mga kapatid, ni Pastor Rod and Pastor Jerome. Mga kapatid, if you have questions. Yan. Alright. May mga katanungan po ba kayo, mga kapatid, patungkol po sa enrollment? Ayan, sa course. Alright. Sa discussion po natin ngayong gabi. Sino po dito, mga kapatid, yung officially enrolled sa atin pong course? Or gusto nang mag-enroll, mga kapatid?
Ayan, so may tanong po dito si Sister Teresa Kalalu. Yan, do you have ideas or names of worship groups and music authors that has gone so far away from the main goal na parang naging worldly na po yung style and message ng worship nila? Actually po, mga kapatid, marami ng mga controversies patungkol sa mga church band or worship band na nagkaroon ng issue. Siguro po mga kapatid, yung ah, maari nating gawing case study ba? Sino po ang nakakilala dito mga kapatid sa Bethel Music? Actually, may mga may mga pastors akong ang tawag nito, kaibigan na hindi nila pinapakanta yung mga Bethel Music. Elevation worship, meron din. Very, very, yung iba, hindi nila pinapakanta. Kasi yung Bethel music, mga kapatid, napakalaki ng influence nila sa contemporary worship. Diba? Maraming mga kanta na emotionally powerful, modernized yung production, mga kapatid. Pero may mga seryosong theological concerns kasi na iniuugnay ng mga nagkikritik sa theology ng Bethel Church tungkol sa healing, supernatural revelation, word of faith teachings. So, at kung paano nila binibigyang halaga yung personal experience kumpara sa scripture. And yung Hillsong worship din, mga kapatid, yung Hillsong United. Napakalaki ng ambag nila sa paghubog ng modern contemporary worship sound, 'di ba? Elevation worship. Yan. Maganda ring case study ang elevation worship. Hindi ko po sinasabi na worldly ang elevation, mga kapatid. Pero pag-aralan natin kung paano naapektuhan ng contemporary worship culture ang theology, songwriting, production, and worship practices. Kaya napakahalaga ng subject na to, mga kapatid. Yan. So, I think, yun lang, dun ako familiar sa mga ganong, how about si Pastor Jeron po? Baka meron ho siyang ma-share answering the question of Ma'am Teresa. Hello po, magandang gabi po. Napakagandang tanong and very timely po yung question, ano. In terms of group or name ng mga banda or church, ay actually wala po akong maibibigay na names. Although there are some groups na mayroong mga concerns, may mga issues on them. Pero that does not mean na they have gone too far. And I would just like to add na it's not really the group, it's not really the band ang mayroong concern dito, but the contemporary as a whole. Kumbaga, mayroon kasi tayong tinatawag na mga concerning trends ngayon sa contemporary na noon ay hindi naman nagiging problema. Pero dahil po sa pag-usbong po ng contemporary nga, ng, lalong-lalo na yung technology, nagkakaroon na tayo ngayon ng concerns dito sa contemporary music. Ang ilan po dito, papapiyawan ko lang, ay una is yung nagiging performance driven na yung pagtugtog ng mga musikero instead of true worship. Next is yung theologically shallow songs na kanina ko pa nababasa sa comment na dahil nga nagbago na yung trend natin ngayon, hindi na masyadong natututukan yung content ng mga kanta, but then mas familiar na tayo doon sa musical or style ng music, rather than doon sa content sana.
and then overemphasis on emotions. Kung papansinin niyo po, most of the some of the songs na naririnig natin ngayon ay more on self-centered kasi they are expressing their emotions rather than highlighting yung true essence and true meaning ng gospel. Next is the consumerist mentality. Dahil po sa technology natin ngayon, ang isa sa nagiging goals ng mga musikero ngayon, hindi ko po nilalahat pero some ay yung kumita. Ano, itong kanta ba ito ay kikita ba? Dadami ba ang followers ko? Dadami ba ang likes ko, subscribers ko? Instead of the main goal natin na makapagbigay ng papuri, pagsamba sa Diyos. Then, yung neglect of liturgy and tradition, dahil nga trend ngayon, itong contemporary music styles na umusbong ngayon, parang nakakalimutan na natin or tayo, nag-shift tayo doon sa nakagawian na natin, which is effective naman, which is okay naman siya sa mga, in general, sa congregation in general. Pero dahil sa sobrang ah, pagtangkilik natin sa contemporary, yung mga naging effective noon, feeling natin hindi na effective ngayon, which is wrong. And then technology overload. Ibig sabihin po nito ay masyado na tayong reliant doon sa mga technologies na meron ngayon. Pag wala ng projector, naapektuhan na yung pagkanta natin. Hindi na tayo makapag-worship dahil nakadepende na tayo sa lyrics. Kapag wala ng drummer, parang ang dry. Or kapag gitara lang or pag keyboard lang, parang ibang-iba na yung dating kaysa doon sa full band. Yun, over-reliance po yun sa technology. And then yung neglect of community aspect na hina-highlight din ni Pastor Joseph kanina, na hindi po ito solo performance, hindi po ito concert, kaya iniiwasan natin yung maramdaman ng mga congregation na sila ay audience sa isang concert. Dapat mayroong interaction and participation ng buong congregation. Kasi ang audience po natin dito ay ang Panginoon lang. And then, yung neglect of spiritual discipline. Doon po sa mga musikero, mas natututukan na nila yung mga bagsakan, mga musicality ng music. Mas naglalaan sila ng time sa pagsepra ng mga kanta kaysa doon sa mas mahalagang gagawin natin na mag-devotion sana, magbabad sa salita ng Panginoon. Pero dahil sa complexity ng mga kanta na naririnig natin ngayon, naglalaan tayo ng more time sa pag-aaral ng musicality. Kaya na compromise yung dapat na spiritual discipline. And then focus on numerical growth. Dito po mapapansin natin na lalong-lalo na yung mga kabataan, they can they can spend a lot of money buying tickets and going to yung sinasabi nilang concert, praise and worship. Pero hindi man maka-attend sa sariling church, umambun lang or meron lang konting sipon parang may cancer na ano, kasi nakafocus sila sa numbers. Pag mas marami ang members or mas marami ang nakikita nila, mas hype sila. Pero pagkakaunti, parang nakaka-affect sa kanila yung number. And then yung masyado tayong na westernized na. Ano? I'm not saying na western lang ang influence natin, pero masyado na tayong nahuhumaling sa styles na naririnig natin ngayon at nakakalimutan na natin. Kaya pati tuloy yung mga sabihin na natin mga elderly sa church na pag-iiwanan kasi hindi na sila makasabay. I could not imagine a senior citizen or sabihin na natin mga 60, 70 years old na kumakanta, tumatalon sa saliw ng musika na meron tayo ngayon. Yung sobrang may mga synthesizers, parang hindi sila makasabay kasi masyado na rin nahumaling doon. Again, as for the names, mahirap pong mag-name drop. Kasi kung meron man silang issues, it's just a simple issue. Kasi lahat naman tayo merong mga kamalian, perhaps blind spot on their part. At may mga naririnig tayong mga prominent na mga banda na wag na tayong kumanta ng mga kanta ni ganito kasi may issue si ganito or even yung kanilang pastors may issue. Wala po doon sa banda. Wala po doon sa singer or instrumentalist. Nandun po sa message. Tignan natin if the message still talks about Jesus, pointing to Jesus, then there's no reason for us not to sing. Pero kung sa pamantayan po ng church natin, it causes confusion. There's a lot of songs na pwede nating pagpilian. Wag natin din ipilit na ito, wala naman yan sa banda nagkakaroon na nga ng confusion. Ayun. So, better gumawa na lang tayo ng sarili nating kanta. Ayun po. Thank you po.
Yun, thank you po, Pastor Jeron, for those answers from the question. Siguro po, yung tanong ay yung sagot ni Pastor Jeron will lead to the question of one of us. Sa music team namin, may iilang worship leaders na nagbaback down sa ministry. Only because some songs used for worship service ay galing sa Elevation or Hillsong. So my dilemma is, will it make the worship less only because we used Elevation worship? So nagsimula ito when issues arose about their teaching. Ano po ang stand po ng iba with this concern? So katulad doon ng sinabi ni Pastor Jerome, mga kapatid, eh alam mo yun, hindi naman ibig sabihin na galing sa Bethel, hindi na dapat gamitin or ipakanta yung na-produce nilang kanta sa mga churches. Kasi ang lagi nating tatandaan, magkaiba yung source at saka yung content, mga kapatid. May isang kanta na isinulat ng isang artist o church na may theological issues, pero hindi ibig sabihin no, na lahat na ng lyrics ng tao automatically na false na. Okay po. Pero valid din naman yung concern ng mga nagba-back down. Hindi ko rin naman po alam niyo yun, hindi ko dinidismiss yung mga worship leaders na uncomfortable talaga. May legitimate concern sila. ah Dahil ang worship leaders nga po are also teachers, 'di ba? Kapag pinapakanta mo yung isang kanta sa congregation, inilalagay mo yung words nito sa bibig ng buong church. So kailangan maging aware tayo, mga kapatid. Kaya kung mayroong isang kanta na may doctrinal error o kaya naman nagbibigay ng misleading picture tungkol sa Diyos, self-centered, experience centered, no? So may karapatan yung worship leader na hindi ko kayang pangunahan or i-lead ang church na kantahin ito. That is not necessarily na legalism siya, no? It can actually be ano man tawag doon, consensus worship leadership. Ang concern ko din po, mga kapatid, sa ganitong sitwasyon, kung ang principle ay, syempre may mga magsasabi, Hillsong yan, kaya bawal kantahin. Elevation yan, kasi kaya bawal ipakanta sa church. So kung ang principle ay kung ang principle ay ganoon, I mean Hillsong o kaya naman Elevation ang gumawa, kaya bawal, medyo problematic, mga kapatid, yung ganitong klase ng principle. Kasi nga ho, yung nagiging source-based judgment na tayo instead na theological discernment. So magkaiba po, mga kapatid, yung source-based judgment sa theological discernment. Hindi pwedeng maging kapag galing sa ganitong church, worldly, kapag galing sa ganitong church, holy. The Bible, mga kapatid, doesn't tell us na i-check mo yung logo ng worship band, ha? Ganon. It calls us to test, to discern, and to hold fast to what is good. Say for example, yun pong What a Beautiful Name, no? Ng kanta ng Hillsong, mga kapatid. Meron kasi yon yung part ng kanta nila na you didn't want heaven without us. May mga theologians or Christians, mga kapatid, na uncomfortable sa line na yon ng kanta na yon. So ano yung magiging discernment natin pagdating sa mga ganitong klase ng kanta? So again, mga kapatid, always remember na magkaiba yung source-based judgment sa theological discernment. And theological discernment is, yun ang
i-emphasize at matututunan natin sa subject na to. Yun. Siguro meron din pong may share si Dr. Roderick. Hello, magandang gabi po sa bawat isa. May ibang questions dito na gusto ko lang din na i-address. Nasaan na yung aking ano. So, napakalinaw naman po yung shinare ninyo po ni Pastor Jeron about sa kung about sa pag-back down, no? Or kumbaga hindi na nila tinatangkilik dahil lang sa isang, halimbawa may isang teaching sila, ganon. Katulad ngayon sa Pilipinas, may mga nagbaban na sa mga awit ng malayang Pilipino, which is, kung kasalanan pala yon, then naging makasalanan pala tayo nung inaawit natin yung mga panahon na yon. Or dahil nagiba sila ng turo, so anong kinalaman ng awit na na-compose nila noon sa itinuturo nila ngayon? So magkaiba kasi yung doctrinal stand at saka nung awit na yon. Kaya mahirap talaga na maging dogmatic tayo sa part na yon. And parang ganito, halimbawa, yung meron kasing alam natin na yung sa secular nga lang yun, no? Pero wag ko na i-share. Parang hindi siya gaano. Sa secular kasi yun na logic. So gusto ko lang i-address tong ano po ang comment nyo sa mga church na gumagamit ng strobe lights or dancing light during services. Yan. Ito ay isang magandang i-address. Minsan, before pa tayo mag-start ng AB Worship Ministry and Music Arts or any subject about this, napag-usapan na namin ito ni Pastor Jeron noon. And inano ko nga sinabi ko sa sa kanya na bakit nag-create si Lord ng rainbow kung ayaw din ng tao ng makulay sa loob ng church? Why bakit sa tela nga lang yon sa may tabernacle, di ba? Yung tela doon ay purple, iba-ibang color. Tapos ano pa, ang daming design. Intricate din yung design. Sinabi din ni Lord kung ano yung mga design doon. But it doesn't disturb the glory of God that is eminent or present sa kanilang pag-worship, 'di ba? Habang nag-offer sila kay Lord. So, ganun din sa langit lalo na or sa new heaven and new earth, yung gate mo perlas. Tapos kada ano 'yun, may bato, iba't ibang kumikinang na bato. And even Lucifer nung kinreate siya ng Lord, iba-iba din yung bato. Tapos ito matindi. Imagine sa heaven, kung sabi nga niya si Lucifer or meron siyang iba't ibang kumikinang na bato built-in sa kanya tapos natapatan ng ilaw, edi may disco light na rin sa langit. Parang ano lang din yun, kalikutan ko lang din ng pag-iisip na ini-imagine ko, paano kaya, ano ba meron sa Bible about the study of this color? Kasi I'm an artist in nature. Fine arts ang kinuha ko nung first year ako kasi talagang artistic ako and I love colors. Pero hindi ibig sabihin na exempted itong mga ganitong usapin. Siyempre may kailangan din nating isettle magandang yun nga lang inopen ko sa ganong paraan, no, para bigyan tayo ng kaisipan na ayun nga, no, but makulay pala sa langit. So sa loob ng church gusto natin simple lang. Bahala po kayo kung ano reaction niyo doon. So ibig sabihin ba niyan, pastor, okay na lang yung may pumipitik-pitik na ilaw diyan sa loob ng church? So before I will say yes, una, ano bang kasing purpose noon? Yung mga ilaw-ilaw na yan. Tanungin natin sarili natin, ano bang purpose niyan? Ano bang purpose ng Lord sa rainbow? Siyempre covenant. Ano bang purpose ng Lord kay angel na si Lucifer noon, di ba? Siyempre angel siya. Ganyan yung pagka-build up sa kanya. Kasi sabi doon, merong onyx, ruby, iba-ibang mamahaling bato.
And sa heaven, sa new heaven and new earth, yung bababang Jerusalem, anong purpose ng Lord? Bakit may iba't ibang ano doon? Bato rin na kumikinang. And then, ano ba kasing purpose? Ngayon, kung maglalagay tayo dyan, ano bang purpose? Does it glorify the Lord? Matatanggalan ba ng glory si Lord dahil nilagyan mo ng ilaw? Okay? So, hindi lang yung purpose. Siyempre, tignan din natin, no, yung lalong-lalo na yung ano po, yung ah, leading ng Lord din, kung nakakatulong ba yan talaga sa ano, sa worship. Kasi yung iba naman nagpapatay ng ilaw kapag ano na, di ba, Pastor? May mga ganun, papatay ng ilaw kapag ano na, altar call or something na culmination. So, papatay sila ng ilaw para wala daw ganong disturbance. So, nakakatulong ba yun? Ang tanong ano ba ang purpose nun at ang leading ng Lord, nakakatulong ba yan? Di ba? O parang gagawin mo lang bang entertainment, concert? So, actually, yung production, ay pwede yang gamitin na maglingkod kay Lord. Naglilingkod din yan kay Lord eh. 'Di ba? Parang building, yung noon naman wala nang building, bahay lang. Pero dahil naglingkod ka kay Lord, nagpatayo ka ng building, ginawa niyang worship hall. Hanggang ang problema diyan naging ano na naging pa-intricate, pa-design na ng pa-design kasi nature ng tao talaga yan na mahilig talaga siya, creative ang tao. Pero yung creativeness na yon, yung production na yung mga talent natin na nagagawa natin sa mundo, ito yung ano niya, interpretation. Bakit di natin gawin kay Lord? Which is, para sa kanila, that's their part of worship, no? Para sa kanila. Which is, sometimes, nami-misinterpret na, hindi naman na natin kailangan yan eh. Pero sila kasi, gusto na nila na, ito yung talent ko, nagagawa ko nga to sa mundo, bakit hindi ko gawin para sa Panginoon? So, pwede natin kasing ma-misjudge yun. Totoo naman na hindi na kailangan, pero sometimes, tumitingin din sila ng paraan na makapag-minister kay Lord through that talent na binigay ng Panginoon sa kanila or wisdom. Then, ayun, tignan din natin yung, ang dami kasing consideration din na pwedeng i-consider dyan sa mga ilaw-ilaw na yan. Kung lalo na yung mga matatanda, baka naman yung, lalo na yung strobe na tinatawag, strobe. Kasi pag, ang sakit sa mata niyan. Yung strobe na gano'n sa wedding ko, nung bata ko, sa wedding ko nakita yun, sobrang sakit sa mata. So syempre, lalo na kapag may mga matatanda ba doon, ewan ko kung anong mafe-feel nila. So tignan natin kung talagang anong purpose kasi noon, no? Kung itataas ba niya yung spirit mo to worship the Lord more or yung flesh mo na lang ang piniplease niya. Kasi pag nararamdaman mo na parang pangkatawan na lang ito, delikado, 'di ba? Parang we are not worshiping the Lord in flesh and in truth, kundi in spirit and in truth. Yun kasi yung pinaka ano ng worship, yung purity ng worship natin, no? And about dito naman sa isa, yung musician na nagpe-play sa bar and secular. Alam ko meron kayong ano share dito, pero parang ganun din yan eh. Anong purpose mo, 'di ba? Nakaka-glorify ba nakaka-glorify ba kay Lord yung gagawin mo? Or it's just a pursuit of money or fame? O ano bang worldly pleasure? So whatever you do for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. So kailangan yun ang number one talaga kung nakaka-glorify ba kay Lord yan. Then yung leading na sa'yo, dun ka na mag-position. Kasi iba-iba kasi ang leading ng Lord sa tao. Walang the same or one way ng leading sa isang tao eh. At hindi rin natin pwedeng gayahin yung isa dahil effective dito sa isa, effective na rin sa'yo. Hindi pwede kasing i-compare na ganoon. Kaya nga may freedom din tayo na may iba't ibang denomination na hindi ibig sabihin wala silang drum set, sa demonyo na yung may drum set, di ba? Kaya mahirap kasi mag-interpret ng ganun. Then, saan ka tutugtog? Kasi yung venue na yon, kung sinful doon, syempre, alak, immorality, kita mo, tutugtog ka, di mo maiwasan na nakatupis lang yung sumasayaw doon. Minsan, nag-overall pa sila. Depende yan. Kaya delikado din yun, no? And kaya mo bang i-represent si Jesus Christ sa lugar na yon? Bagamat si Jesus Christ,
pinunta sa kanyang harapan si Mary Magdalene, let me put in the context, na nagkaroon din na may nakahubad na hinarap sa kanya, pero binihisan niya. Tatanungin kita kung sino man yung na-encounter natin na gano'n, tanungin natin. So you have to represent Jesus Christ. Kaya mo bang pumunta sa stage at kumutan mo yung sumasayaw doon? In context na what would Jesus do? Kasi yun yung isang ano ko palagi principle what would Jesus do? WWJT. Kung kaya mo, edi wow, di ba? Lahat na lang ng bar na pupunta mo, tutugan mo, bihisan mo sila. Or pwede mo kausapin sa likod, pero ang hirap. Very tempting. Ano ba yung piece din na tinutugtog mo? Baka naman Highway to Hell, di ba? yung yung huling El Bimbo or may mas mga cursing words, di ba? Yung participation mo sa surrounding, yung purity mo kasi, and higit sa lahat kung may matitisod ba. Yun din yung pwede nating i-consider kasi sabi sa Bible kung meron kang matitisod na tao, na mapapahamak lang sila, mas magandang lagyan na lang daw ng gilingan sa leeg at ihagis sa dagat. Parang yun yung sabi doon. Kaya tanungin din natin kung as you serve the Lord, meron ka bang peace of mind talaga doon sa lugar na tinutugtugan mo. Yun, mahalaga din yun na ano na i-consider. Sabi doon sa Bible sa Romans 14 yun gawin mo ang alam mong mabuti na alam mong hindi ka naman nagkakasala doon. Whatsoever does not proceed from faith is sin. Yun natin sabi doon. So, ayun, yun lang naman ang masasabi ko dyan. So, si Pastor Jeron, kung meron siyang may dadagdag, yun. Try nating mag-share, Pastor Jeron and Pastor Joseph. Yun po, may nagre-raise po ng hand, Pastor. Sige po. Yeah, what if source of income niya yung pagtugtog ng gigs o pagtugtog na Opo. pag-is po tayo na ganun, may mga sessionista tayo ng mga band, so tumutugtog sila and then tumutugtog sila sa church, kasama sila sa worship team. So source of income nila yon. Hindi na ba natin sila patutugtugin sa church just because tumutugtog sila sa labas? So yung mga po. And may takeaways din po ako dun sa some members na nag-back down sa music team because of mga songs sa mga elevation, ganito. Kasi if we're going to focus our attention sa banda, sa isang tao, ibig sabihin, mababaw yung pagka-Kristiyano natin. Kasi, aminin pa po natin, nag-Hillsong tayo noon, napakaganda, tinutugtog natin, then somehow nakagawa sila ng mali, disregard na natin. So parang in the essence gagawa ka na lang ng sarili mong kanta. Now, yung gumawa ng sarili mong kanta sa church, natisod, ibig ba sabihin itatabi na natin yung mga kinompose niya na kinakanta natin sa church. So if we're going to focus sa attention natin sa tao talaga, sa banda, wala na tayong makakanta. Wala na tayong makakanta sa church. Tama po. Tama talaga, natingnan natin yung mga lyrics. As pastors kasi, yung mga worship team natin, tinitingnan din natin yung mga kinakanta nila. Dapat alam din natin. Not doon sa banda itself, but doon sa lyrics ng kanta. Theologically sound ba siya? Wala ba siyang tinamaan talaga na doctrinal essence? Kasi mga non-essential, okay lang naman yan Pero when it comes into lyrics talaga, dapat tinitingnan natin. Pwede naman kasi, sabi nga, methods, mag-iiba talaga, methods can change, but the message remain the same. So may mga hymnal po tayo noon na pwede namang kantahin natin with banda, no? Hindi tayo tumitingin sa mga arranger o sa mga sumulat ng mga kanta. What if baka pala yung mga sumulat ng kantang yon nagkamali din sila? Hindi naman natin alam. So ang nakikita lang kasi natin ngayon because of social media, yung mga
sikat na banda na nagkakaroon ng kamalian, nagkakaroon ng wrong teaching, so naapektuhan yung sa church ano natin, para dinidisregard natin yung mga kanta nila. Sabi ko nga, wala tayong mga kanta kapag tiningnan talaga natin sila. Focus talaga sa Diyos. Yun nga, may narinig po ako talagang dapat yung mga worship team natin, may ministries kasi sila. Sa amin po kasi, mga worship team ko talagang meron silang devotion, meron silang small group talaga. Mga cell leaders po sila lahat. So, isa sa qualification ko talaga sa kanila, nagle-lead sila ng mga cell leaders po, ng mga cell member po nila. So, yun lang po yung sa akin. When it comes to strobe lights, wala po kaming strobe lights pero meron kami mga lights na nag-set up po kami yan. And ginagamit po namin yan sa youth service namin. Siyempre, titingnan mo rin naman yung mga elders natin, yung mga tatanda, hindi na po talaga makasabay sa mga ganon. So, huwag natin gamitin kung talaga makakadistract po yun sa kanila. Alam naman po natin yun eh. Parang discernment na rin yan eh. Parang makikita natin pag hindi talaga applicable sa kanila, huwag nating ipilit. So kung sa kabataan, applicable sa kanila, then gamitin po natin. If it's really can glorify, no? Talagang nakikita natin na nag-glorify naman si Lord sa ginagawa, why not use? Sabi nga po, yung technology nag-iiba, from acoustic to electric, from clean tone to distortion, mga ganun po. So whatever the tools that we can use para po sa growth ng ating church, why not use it? O yan. Yes po, nasa sa atin po kasi as pastors na gabayan yung ating mga worship leader kasi nga pag may nagustuhan silang kanta, yun nga baka natamaan yung emotion niya doon sa kanta tapos pinakanta niya. So kailangan tingnan pa rin po natin. Kasi po kami, nagsisend sila ng lineup, tinitingnan natin yung mga lineup nila kung okay ba to. Pag hindi talaga. Ganun lang po. Nasa atin pa rin po mga pastors to guide our worship team. Ay, sorry po, naririnig pala yung boses ko. May bisita ako. Sige po. Thank you po. So, ayan. Yan po. Focus lang tayo sa to glorify God. Wag po tayong, sabi nga huwag tayong titingin talaga sa tao. Matitis talaga tayo pag sa tao tayo tumingin. No? Mga banda na mga kinakanta naman natin, which is nagamit naman ng Panginoon. Hillsong, nag-Hillsong tayo noon. Ang daming Hillsong na magaganda. Tapos yung mga next generation ng Hillsong, medyo may pagka-wild sila tapos dinidisregard natin. So sayang naman po yung mga magagandang lyrics which is theologically sound naman po. Pwede po natin gamitin. Salamat po. Yan, thank you so much po, Pastor Brother or Pastor Rodel. Siguro po gusto ko pong i-address yun pong tanong kanina if kung may gig ba yung music member or member sa music team. Yung may gig outside the church, papatugtugin pa rin ba natin sila sa loob ng church? Kung ako po ang tatanungin, mga kapatid, kung ang issue lang ay yung may gig sila sa labas ng church, hindi ho sapat na dahilan yon para hindi na sila pwedeng mag-serve sa worship ministry, mga kapatid. Kasi ang kailangan nating tignan dito ay yung ano yung ginagawa nila sa gig, ano yung lifestyle at testimony nila, at meron bang conflict. Okay, conflict ba talaga yon sa ministry standards ng church? Kasi ihiwalay natin, mga kapatid, yung dalawang bagay na musician na may secular gig, na musician na may lifestyle na malinaw na sumasalungat sa Christian calling, mga kapatid. Say for example, halimbawa kung yung isang bassist ay tumutugtog sa wedding, kaya naman sa restaurant, sa corporate event, saan pa ba? Yan, sa hotel.
hindi ho automatic na worldly. Kasi music is a profession and a skill. At hindi ho lahat ng secular musical environment ay sinful, mga kapatid. Ang tanong, ano yung ginagawa niyo doon? At naapektuhan ba nito yung kanyang Christian testimony at ministry? Kasi ako po, mga kapatid, I myself, kung gusto niyo po, kung naghahanap po kayo ng wedding singer, pwede niyo po akong imbitahin, ano, at ako po ay kakanta. At ang mga kinakanta ko po mga kapatid ay talagang encouraging, okay? Ini-evaluate ko po yung mga lyrics ng mga songs na kinakanta ko. So, ganun po mga kapatid. Ah, kailangan nating mag-draw ng boundaries. Halimbawa, kung yung gig ay mayroong performances na sexually provocative, ano, o kaya naman lyrics na directly na may immorality, may pinopromote ang violence, sinful behavior, lifestyle na malinaw na nagko-contradict sa Christian testimony, o kaya naman activities na hindi na kayang, alam niyo yun, pangit na, mga kapatid, then ibang usapan na yon. So, hindi dahil secular music, masama na siya, kundi dahil may conflict na sa character, testimony, at role niya bilang worship minister. So, yung gig, mga kapatid, is hindi automatic na disqualification yon. Pero ang titingnan natin at dapat suriin yung character, yung testimony, yung content, at saka yung context. So, ayun po, mga kapatid. So, thank you po for your questions. Ayan, may Paliwanag niyo pa yung difference ng secular sa worldly. Na talakay dati natin yun. pass. Yung difference ng secular sa worldly, pwede niyong i-share na talakay natin dati. So ako mag-share. Secular Okay so po. okay, sige. So, Clear po ba ako, Pastor? ayun, nawala po kayo. Sige po, clear po. Ayan. Yun pong secular, as far as I can remember, tumutukoy sa mga bagay na hindi explicitly na religious o kaya naman church-related. So for example, secular music, secular job, secular business, di ba? May mga ganon, mga kapatid. Secular entertainment, hindi ibig sabihin na sinful agad kapag secular. Kapag sinabi nating secular, hindi lang siya specifically na religious. Mm. Mga kapatid, say for example, kung Christian musician ka at tumutugtog ka sa wedding reception, corporate event, restaurant, o professional recording session, maaring secular yung setting, pero hindi ibig sabihin na worldly na yung ginagawa mo. Pag sinabi nating secular, not specifically na religious, mga kapatid. Pero kapag nandun ka o ginagawa mo yun, hindi yun kasalanan. Ano? Ang worldly, yun na yung salungat na sa values na tinuturo ng salita ng Diyos. Mm. So, hindi na lang siya tungkol sa pagiging outside the church. Mga kapatid, halimbawa, sexual immorality, yun, worldly na yun. Materialism, lust. Kung yung kinakanta mo o ginagawa mo ay pinopromote ang self-ambition o kaya naman obsession with popularity, so worldly, mga kapatid, ang tawag doon. So siguro if may dagdag si Pastor Rod about that. Yun Tama po. po. Yun nga po yung hinahanap po na ipapaliwanag nyo. Parang pag sinabi mong love song, secular, patriotic song like yung mga national hymns natin, that's a secular song. So, kasi may mga tao na, wala, tumutugtog ka ng secular, ano yan, hindi maganda yan. So,
napaghahalo nila yung salitang secular at saka worldly. And may pastor din na nag-post ng ganun, and I corrected him through PM. Hindi ko i-screenshot tapos ipo-post tapos gagawa ng content. So, PM ko siya, then I corrected and tinanggap naman niya, ganun po pala yun. So, ganun ang ano natin, ang approach natin pag merong mga some mistakes na nakikita natin. So, sa worldly, yung tinutulak ka na magkasala, yun yung pinaka shortcut niya. To the extent na kung meron tinatawag na sacred music, meron ding satanic music. Yun kung para sa Panginoon. Sa kabaligtaran naman, to the extent na hindi lang basta worldly, they worship Satan na. Yung mga Hell's Bell, yung mga rock acid, di ba? Marami talaga Hail Satan mga kanta. Yan. Kasi nakinig din ako ng mga underground song. Parang kapag pumikit ka, feeling mo, pinapalibutan ka ng mga kampon ng mga evil spirits sa paligid mo. And they love that kasi yun yung espiritu na meron sa kanila, yung mga talagang wala sa Panginoon. But we're praying na katulad ng corn, isa sa mga tumutugtog sa corn ay talagang naging born again Christian siya, nagte-testify siya about sa kabutihan ng Lord sa kanyang buhay. Pero hindi niya binitawan yung banda niya, nandun pa rin siya sa loob, and he is using that opportunity to share the gospel. So sa tingin ko depende rin sa intent, no? Kaya nga sabi ko, hindi ibig sabihin na applied sa kanya, applied na rin sa iba. So iba, nasa leading yan. Nasa leading yan ng Lord. Hindi tayo nangungopya. Ang kailangan yung leading ng Lord sa atin, and pag yun ang leading sa'yo, irespeto natin yun as long as kung alam mo talaga nakaka-glorify yun sa Panginoon yung ginagawa na. So yun lang ang masasabi ko. Thank you. And sa may tanong dito yung about ano sabi niya, yung walkthrough daw ng ating course from start to finish. Kaya po ba si Pastor Jeron, may file po ba kayo dyan? Pwede natin ipakita. Nakapag-closing prayer na po tayo, Pas? Hindi pa po, Pas. Sige, closing prayer tayo, then tsaka tayo mag-plug in ng ating mga announcement tulad ng klase natin kay Pastor Jeron tomorrow. Yan, nag-chat na rin po siya dito. Meron po tayong class tomorrow, kaya wag po kayong bibitaw, tuloy-tuloy natin ito. Tomorrow ang atin pong i-discuss is about arranging, yun, music arrangement. So sige po, closing prayer po muna tayo. Sino pwede pong mag-lead sa atin? Sige po, ako na rin po, Pastor, ang mag-closing Sige po. prayer. Okay, so let us all pray mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, we worship and we glorify your name. Maraming salamat, Panginoon, sa mga napag-aralan po namin sa gabing ito patungkol po, Panginoong Diyos, sa contemporary worship music and style. And we believe, Father God, that may mga nalinawan po sa amin, Panginoon, at natuto po kami. At ang mga natutunan namin ito ay amin po maia-apply, Panginoon, para po sa betterment ng mga music team sa aming mga churches for your own glory, Panginoong Diyos, for your glory alone. So we are so thankful, Panginoon, sa iyo pong paggabay sa amin, paggabay sa akin sa pagtuturo sa akin pong mga minamahal na kapatid. At nawa, Panginoong Diyos, sa pagpapatuloy po sa mga upcoming discussions, ikaw po ang siyang patuloy na gumabay po sa amin at tumulong sa amin para maging successful po, Panginoon, ang lahat po ng mga discussions na magaganap sa course or sa subject na ito. Thank you, Lord, for everything. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at nawa ang iyong pong presensya ang siyang patuloy na sumama sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, for everything. Ikaw po ang siyang patuloy na siyang gumamit, Panginoong Diyos, sa mga buhay po namin. Thank you, Lord, for everything. This is our prayer in Jesus' name. Amen.